Okay, kumusta? Tara't pag-usapan natin ang isang napaka-critical na topic na magdidetermine ng success ng AI projects ninyo, ang tamang pag-design ng AI agents. Bakit ba ito ganun kaimportante? Kasi dito talaga nakasalalay ang lahat. So, kung plano nyong gumawa ng AI agents, ito ang tandaan ninyo. Yung pinakaunang desisyon nyo sa architecture, yan ang magsasabi kung magiging successful ba o failure ang buong proyekto. Isipin nyo, parang nagpapatayo kayo ng bahay. Kung mahina ang pundasyon, kahit gaano pa kaganda ang pintura, babagsak at babagsak yan. So, paano natin sisiguraduhin na matibay ang pundasyon natin? Tara, alamin natin, step by step. Bago pa man tayo mamili ng kung anong tools or magsulat ng kahit isang linya ng code, kailangan muna nating balikan yung pinaka-basic, yung mga foundational principles. Ito yung magiging gabay natin, yung North Star natin sa buong proseso. Based sa framework ng Microsoft, may tatlong core principles. Okay? Una, i-align ang design sa business outcomes. Huwag tayong gagawa ng AI para lang masabing, "Uy, may AI kami." Hindi. Ang tanong, ano ba talaga yung problema na sinusubukan nating ayusin? Pangalawa, piliin ang tamang agent type. Parang pagpili lang yan ng gamit sa toolbox, di ba? Hindi mo naman gagamitin ng martilyo para maghigpit ng tornilyo. And, pangatlo, at ito, pakinggan nyo to, sobrang importante, unahin ang responsible AI at governance. We need to build guardrails. Kailangan nating siguraduhin na yung mga agent natin gumagalaw lang sa loob ng mga boundaries na tinakda natin para iwas disgrasya. Okay, so malinaw na sa atin yung mga principles, di ba? Ready na ba kayo para sa unang malaking technical decision? Ito na yun, ang pagpili ng tamang platform para sa agent ninyo. At dito ngayon papasok yung tanong na madalas kong marinig. SaaS, low-code o pro-code? Alin dyan ang dapat nating piliin? You know ang sagot dyan? Well, it depends. Nakadepende yan sa specific needs ninyo at nandito ako para tulungan kayong alamin kung ano ang pinakabagay para sa inyo. Okay, tingnan natin itong chart. Maganda tong breakdown ng options natin. Una, yung SaaS agents. Kung kailangan nyo ng mabilisang solusyon, parang 3-in-1 coffee. Ready to use for personal productivity. Next, meron tayong Microsoft Foundry. Ito naman, isipin nyo para sa mga nagpapatayo ng skyscraper. Kailangan mo ng solidong platform para makagawa ng custom design. Ito yung PaaS or Platform as a Service. Sunod, ang Microsoft Copilot Studio. Ito naman para sa mabilisang process transformation pero low-code. Mabilis i-develop. At panghuli, GPUs and containers. Ito yung IaaS or Infrastructure as a Service. Dito parang binigyan ka ng lupa at ikaw na ang bahala magpatayo ng kahit ano. Full control ka, kaya perfecto for highly customized o compliance-sensitive workloads. Okay, so nakapili na tayo ng platform. Tapos na, di ba? Well, hindi pa. Ito ang susunod na critical na tanong. Isang sundalo lang ba ang ipapadala natin sa laban o kailangan natin ng isang buong batalyon? You know, ang general rule dyan, laging mag-start simple. Ang single agent design para yung isang solo artist. Mas madaling i-manage, mas madaling i-direct. Kaya yan ang default choice. Pero, paano kung ang kailangan mo ay isang buong symphony? Sobrang komplikado. Well, dyan napapasok ang isang buong orkestra, ang multi-agent systems. So kailan mo nga ba kailangan ng orkestra? Tanungin niyo to sa sarili niyo. Kailangan ba nating tumawid sa mga security o compliance boundaries? Kung oo, baka kailangan mo ng specialized agent para dyan. Pangalawa, maraming teams ba ang may-ari ng magkakaiba-iba na agents? Kung oo, kailangan mo ng paraan para mag-usap sila. Pangatlo, yung roadmap ba ninyo nagdidemand ng future expansion? Kung balak nyong magdagdag ng maraming functions, mas scalable ang multi-agent system. At huli, yung requirements ba ninyo ay may multiple dependencies sa iba't ibang workstreams? Kung oo ang sagot nyo sa kahit isa lang diyan, it's time to consider a multi-agent system. Kung hindi naman, stick muna kayo sa single agent. Okay, so nag-decide na kayo na multi-agent system ang para sa inyo. So anong susunod? Paano natin sila pagtatrabahuhin na parang isang well-oiled machine? Dito pumapasok yung konsepto ng explicit orchestration. Isipin nyo, para kayong may conductor sa orkestra nyo. At ano yung bato ng conductor? Yan ang Microsoft Agent Framework SDK. Ito yung susi para maging reliable at predictable ang sistema. Unang pattern, ang sequential orchestration. Isipin nyo to bilang isang assembly line. May malinaw na step-by-step na proseso. May nagpaplano, may nag-e-enrich ng data, may nagve-verify, tapos at saka lang yung final action.
very predictable at madaling i-trace. Susunod ang concurrent orchestration. Dito naman, para kang may isang team na sabay-sabay gumagawa ng kanya-kanyang assignment. Pagkatapos ng lahat, pagsasama-samahin o ia-aggregate yung mga resulta nila para makubuo ng isang final output. Perfecto para sa mga task na pwedeng hati-hatiin. Pangatlo, meron tayong group chat orchestration. Ito naman parang isang brainstorming session. Bawat agent nagbibigay ng kanilang input. Tapos, may isang moderator agent na siyang pipili kung ano yung pinakamagandang idea. Napaka-collaborative nito, maganda para sa mga complex problems na kailangan ng iba't ibang perspective. Siyempre, may mga pagkakataon na kailangan nating mag-hand-off. Dito, ipinapasa yung context at control sa isang specialist agent. O minsan, kahit sa isang tao, lalo na kung kailangan ng tulong ng isang expert. Parang sa ospital nang, di ba? Kung kailangan mo ng operasyon, ipapasa ka ng general practitioner sa isang surgeon. Ganon din dito. At para sa mga advanced cases, meron tayong tinatawag na magnetic orchestration. Isipin nyo, may isang magnet agent na on the fly, bigla na lang hihila ng mga tamang expert agents kapag kailangan sila. Hindi to pre-programmed Dynamic ito. Sobrang flexible at powerful. Pero usually for advanced users. So ito yung pinaka-importante nyong tatandaan dito. Huwag na huwag nyong iisipin ang orchestration bilang isang simpleng prompt-to-prompt na pagdudugtong-dugtong lang ng agents. Siguradong palpak yan. Instead, ituring nyo to bilang isang totoong workflow. Dapat may state, may branching, at ito ang crucial, may error handling. Paano kung pumalya ang isang agent? Anong mangyayari? Dapat may plano ka para dyan. Okay, so ang dami na nating napag-usapang theory at patterns. Ngayon, gawin nating practical. I-apply natin lahat yan sa isang reference architecture. Tingnan natin kung paano natin pagtatugma-tugmain yung mga platforms sa iba't ibang roles ng agent. Dito sa table na to, makikita natin yung tamang match. Para sa isang domain assistant, yung katulong nyo sa pang-araw-araw na productivity, Microsoft 365 Copilot is a no-brainer. Bakit? Kasi andiyan na yan, integrated na sa mga tools na gamit nyo. Ngayon, para sa isang business workflow agent, Copilot Studio ang ideal. Isipin nyo, you automate yung expense reports o leave requests. Yan ang power ng Copilot Studio. At para sa mga heavy-duty tasks, yung mga nangangailangan ng complex integrations, dyan papasok ang Foundry. Ito yung magiging mission control nyo, yung central brain ng buong sistema. At bago nyo i-finalize ang design nyo, laging itanong to sa mga design review. Ito yung checklist. Una, bawat agent ba may iisang malinaw na responsibilidad? Iwasan natin yung mga jack of all trades, master of none na agents. Pangalawa, na-enforce ba ang security scopes at data boundaries? Ito, non-negotiable to. Pangatlo, paano kung pumalya ang isang agent? Kaya bang mag-degrade gracefully ng sistema o babagsak ang buong bahay? At pang-apat, meron bang observability hooks sa bawat handoff? Kasi kung wala, paano nyo malalaman kung saan nagka-problema? Medyo madami yun, no? Pero sana mas malinaw na sa inyo ngayon kung paano ba mag-design ng isang effective AI agent system. At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa kumpanya ninyo, anong business process ang una ninyong i-transform gamit ang mga agents na ito? Ang pagsagot sa tanong na yan na ang unang hakbang sa inyong AI journey. Good luck! Follow DX Labs for more.